nandito kami sa Victory Liner ng bus station. Ano ba? Kasi, saan tayo pupunta? We're going to Liuliwa, San Felipe! So, ayun, mga around 6:30, diba? 6:30, nagmalis kami sa bahay kasi lumalichis pa kami nang galing papunta dito sa Cubao kasi nasa Cubao yung Victory Liner, sa Cubao kami na manggagaling papunta, diba? Okay. So, ngayon, iniintay na lang namin yung bus kasi hindi siya kakaalis lang, hindi namin naabutan yung first trip ata yun, no? So, mga 8 pa daw darating. So, it's mga 7:32 namin, tingin. So, ayun, hintayin na lang namin and while waiting, ayan, kakausapin muna namin kayo. Yung introduction. Kung, ayan, paano kami nag-book, ganon. So, si Angelo na yung magkwento kung paano kami nag-book, ganyan-ganyan. So actually, this is a very spontaneous trip. So kagabi lang namin binook Sobrang yung bigla. accommodation namin. So mamaya ipapakita namin sa iyo yung accommodation namin. So it is a dorm hostel type na accommodation. So Sobrang simple lang sobrang talaga. simple lang Dahil naman since very spontaneous nga to. nahirapan kami mag-book, di ba? Kasi walang nagre-reply talaga masyado na mga accommodation. Kasi sobrang late na rin kami nag-book. Actually, kagabi lang talaga. So, from here, approximately 45 hours ang biyahe from Cubao to San Felipe. And then, papakita namin mamaya kung ano yung magiging proseso at kung magkano yung babayaran namin. Pero, paano kami nag-book? Actually, naka-down yung system ng Victory Liner ngayon. So, ang encouragement nila ngayon is just to go here lang. And then kapag dumating yung bus, dun ka na magbabayad. So, before, pwede ka mag-book ahead of time. But because of the rising or the increased price of the gasoline, so iniba nila. So, para lang siguro to accommodate or strategically, mas maayos siguro yung system nila para hindi rin ganun kadami or kamahal yung magagastos na in terms sa gasolina. But overall, yun pa lang naman yung nangyayari kasi dito pa lang naman kami. But we will keep you in touch, no? So, ayan guys, nandito na kami sa accommodation namin. So, nabook natin to ng 1-1, di ba? 1-1 for 2 days and 1 night. So, nag-stay pala kami sa Point Break, Liwa. So, it's a dorm type na accommodation. So, 550 per pack siya kapag electric fan lang. Tapos, 850 kapag naman ang pipiliin nyo ay naka-aircon. So, nasa 8 pala na tao ang 8 na tao ang pwede sa dito. per room. So kung gusto niyo rin yung nagtitipid lang kayo o na budget kayo mag-travel, highly recommended tong place na to. So, ayun, kanina naman, pagkarating namin dito, sige, unahin muna natin doon sa pagbaba namin sa bus. So, pagbaba namin sa bus, nag-need pa mag-tricycle papasok dahil papasok ko itong accommodation. So, ang pamasahin natin ay 100 pesos. Okay, so 50 per person. Sa mismong pagbaba nyo ng bus, meron ng tricycle doon. Hintay. Tapos sasabihin nyo lang kung saan yung accommodation nyo and then after nun, ay dadali na kayo dito. So 100 pesos yun. Tapos, yun na, check-in is 2 p.m., check-out is 12 p.m. So, since maaga kaming nakarating dito, mga 1 something pa yun, so, kumain muna kami, kasi sa harap meron ng kainan. So, kumain kami, ganon. Tapos, pancake lang kinain namin. And then, ayun, nakapag-check-in na kami ng pagbalik namin kasi magtutu na rin. So, ayun na, napili na kami ng namin, ng bed. So, and guys, ayan, lumabas kami sa aming accommodation para libot-libot. Ayan, tapos, papunta na kami sa beach kasi ang accommodation namin ay, pa talaga, distansya pa. 5 to 10 minutes walk. 5 to 10 minutes walk daw. Parang di naman talaga kami magbe-beach. Tingnan mo naman ang outfit namin. So, muna. Ayan, yan muna yung suot ko. Pero na ako dito. Ayan. Tapos naka-skirt na white.
So, ganyan lang. Ganyan siya. Yung suot nitong isa, oh. Kasi maglilibot-libot muna kami. Hindi ko alam kung anong pangalan ng puno na yan. Ayan, para siyang pine tree na hindi pine tree. Alam mo yun? Pero maganda siya tignan. Pine trees ata ako kasi pine villa. Pine trees pa rin siya pala. Oh. Pero ibang klase na ano. Parang hindi siya yung sa panlamig na pine. Alam mo yun? Iba Ito siya. yung Uwak Gallery. Dito. Oo. Ayun, yung Uwak Gallery. Kaya na-mention niya dahil Isa yun yun sa sana yung... pinagpipilian Oo, namin. Ay, isa yun sa... Sorry. Isa yun sa pinagpilian na accommodation kasi mura lang namin. siya. Kasi mura. Mhm. Yan. Actually dito, maraming mga affordable or budget accommodation. You just have to really check lang sa TikTok Mm. or sa Facebook. So maraming mga records, marami naman nagpo-post. So Mm. stay tuned sa aming Research vlog para mas mabigyan namin kayo ng complete guide 2026 sa Liuliwa. Mm. Summer 2026. Ayan. So, ayan. Maglibot-libot kami and then hanap-hanap kami ng pwedeng kainan na mura. Alam mo yon yung ano to budget, travel. Andito na kami sa beach. Ayan. Sobrang init pa. Kasi mga magti-3 pa lang. Pumunta lang muna kami dito saglit. Tapos mamaya-maya, lalabas din kami. Pupunta kami dun sa maraming mga tindahan, ganon, bilihan, kainan, ganon. Kasi para maplano namin kung saan kami kakain, ganon. So, lakad-lakad lang muna dito banda sa... So, huwag niyong kalimutan yung sunscreen nyo, mga sunblock. Nagdadala din kami ng tubig. Dala-dala namin yung tumbler galing sa bahay. Ayan, para hydrated tayo. Diba? Welcome to Liuliwa, Zambales! Ayan guys, nandito na kami sa Dalampasigan, sa Baybayin. Tumatambay kahit mainit pa siya, pero hindi na siya ganun alam mo hindi na masyadong masakit yung init kasi 4 PM na. So ayan, tapos na kami maglibot-libot, napagod na yung paa namin. So dito, nag-upo na naman kami. Ayan, pahinga. So we just ate lunch. Yung lunch namin is pancakes sa PV's, and then we had Coco Mama? Coco or Kakam Coco? Kakakoko? Kakakoko. Sige, ilalagay na lang namin dyan kung ano yung pangalan talaga ng kinain namin. Video naman yun. It's iced coconut ice cream. So for me, it's 9 out of 10. Sa'yo? Parang same. Masarap siya, tsaka organic, no? Talagang... Pero pag kayo, alam mo yung... Ako kasi parang picky eater ako. Parang may pagkaganon ako. So, hindi siya pwedeng isang order sa'yo lang. Kung ganun ka, same tayo. Kasi hindi ko talaga mauubos dahil masarap siya, pero alam mo yung tamis ng... May umay siya. Oo, nakakaumay. Pero depende yun sa tao. Depende. Yun yung preference ko kasi yun, na ayoko yung nakakaumay. Kahit pero, mahilig ako sa sweets, pero ayoko yung nakakaumay. Ganun. Para sa akin naman, okay siya. So isa lang yung in-order namin and then nag-share lang kami. So ngayon, yung activities lang namin is just to enjoy the beach and to really reflect, no? Ang goal naman nitong trip na to is just to recharge and to really reflect kung ano yung mga, alam mo yun, bago bumalik ulit sa work. Pero yun lang, isasama pa rin naman namin kayo mamaya pag nag-dinner kami and some clips dito sa pagligo namin, okay? So, ayun, hanggang bukas pa naman kami dito. And then, ayun, update
namin kayo kung magsistay pa kami ng mas matagal. or Alamin! what. Abangan nyo na lang. Good morning, guys. Morning! So, day 2 namin dito sa Zambales. And, hanap kami ngayon ng mga kainan kasi yung kainan dito sa harap ng aming accommodation, yung TV's, ay sarado. Hindi namin alam bakit sarado. So, ayan, lakad-lakad lang kami at maghanap kami kung saan kami pwedeng kumain. Napansin din namin na kapag mga weekdays ka talaga pupunta, yung mga stores dito mostly ay sarado. Siguro talagang mas madami or mas bukas sila kapag Weekend. Friday, Saturday, Sunday. Pero meron pa rin namang mga options na bukas. Katulad kagabi nakakain kami. So nakita nyo naman sa video namin. Meron pa rin naman. So maghahanap kami ngayon and then we'll update you later kung ano yung mga stores na napuntahan namin for breakfast or lunch later. Tapos, yun nga, nagplano kami kahapon na i-catch namin yung sunrise. So, ang sunrise kasi dito ay mga 6 a.m. So, 4, nagising, hindi as in nagising kasi hindi naman kami nakatulog talaga. Like, nakapikit yung mata pero hindi talaga tulog. Kasi, ganun talaga ako, naninibago ako sa, na mamahay ako. Pag first time kong makahiga dun sa bed na yun, hindi talaga ako makakatulog. And then hindi siya makatulog dahil nagbabantay daw siya sa paligid. Ayan, kasi nga, shared yung room namin. So, di namin sila kilala. So, siya nagbabantay. So, Pero safe naman siya. Oo, wala namang nangyari na, di maganda. Safe naman. Yun lang din pala kapag dorm, hostel yung accommodation nyo. Syempre, you just have to be cautious with your stuff, with your things. Pero overall, safe naman yung accommodation namin. So yun, hindi kami natuloy sa pag-ano ng sunrise. Kasi nga, hindi siya nakatulog. So yun, sabi niya sobrang aga pa, ginising ko siya ng 4. Tapos wala na, hindi na kami, ngayon lang namin, first namin tong labas ngayong umaga. 7 o'clock pa lang naman. So yun, update namin kayo mamaya kung saan kami makahanap ng kainan. Hi guys, update lang. Dito naman kami sa tabing dagat. Nag-ano lang kami dito kasi wala siyang naka-close siya. So dito na lang kami para hindi masyadong nakakasilaw. Hindi pa naman masyadong masakit yung init kasi nasa 8 a.m. pa lang. Ayan, bumili lang kami nung tusok-tusok, may kwek-kwek, tapos may hotdog and then fries. So yun na yung kakainin namin ng breakfast. Then may kami Goldilocks na cake kami dito. Yung nakasachet. So yun. Yun na yung breakfast namin and nagpaplano kasi kami mag-extend. So kung makahanap kami ng magandang accommodation ngayon, mag-extend kami. Pero pag hindi na. Naghahanap kasi kami nung, alam mo yung worth it paggastusan. Nung hindi masyadong mahal, sakto lang, yung afford namin, on a budget pa rin na pero alam mo yung komportable ka, alam mo yun, yung private, kami lang dalawa na sa room, yung ganun, yung hinahanap namin. So,
yun, update din namin kayo mamaya-maya kung maghanap na kami kasi maglilibot kami ulit at maghahanap kami ng yun nga, yung may bakanting accommodation na worth it. Ayan. So, yun lang.